Mahigit 30,000 jeep at UV Express sa Metro Manila ang hindi pa rin nakakasali sa mga kooperatiba o kooperasyon ilang araw bago ang deadline na consolidation para sa PUV Modernization Program. Pero umaasa ang Department of Transportation na sapat ang bilang ng mga babiyaheng PUV kapag natapos na ang deadline. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nagpapasaklolo ang transport group na Manibela sa papalapit na deadline ng consolidation para sa jeepney operators at drivers sa ilalim ng PUV Modernization Program. Hanggang December 31 na lang kasi ang itinakdang araw ng DOTR para sumunod sa patakaran. Tayo po ay nagpapakumbaba na manawagan sa ating Pangulo dahil siya lamang po ang isa sa mga pwedeng makapagpahinto muna nito at makapagpa-extend nitong ating mga prangkisa at mga provisional authority para makabiyahe pa rin po kami. Sa pinakahuling datos ng Manibela, nasa 35,000 hanggang 40,000 pa na mga unit ng traditional jeepney at mga UV Express ang hindi pa nakapagko-consolidate. Nasa 73% daw yan ng kabuuang bilang ng mga jeep at UV Express sa buong Metro Manila pa lamang. Ganito raw karami ang mawawala ng prangkisa o provisional authority pag nagkataon. Malaking kabawasan ito para dun sa masasakyan ng ating mga kababayan, mga commuters, at siguradong dilubyo po ito pagdating po ng January na tinitingnan na nakikita natin na magkakaroon po ng transport crisis talaga. Pero sabi naman ng Department of Transportation, inaasahan nilang sapat ang bilang ng mga PUV na makababiyahe sa January 1, 2024. Patuloy pa rin daw kasi ang application para sa consolidation at ilang transport groups ang hinahabol ang deadline. Dagdag pa ng DOTR, pagkatapos ng December 31 ay makababiyahe sa kanilang mga ruta ang transport groups na consolidated na. Pwede rin silang mag-apply ng special permit sa mga ruta kung saan walang transport group ang nakapag-consolidate. Nauna nang naghain noong nakaraang linggo ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang transport groups para ipahinto ang PUV Modernization Program. Sa Supreme Court sana matiar po, magkaroon na po at lumabas na ang temporary restraining order para po sana magkaroon ng patas na pagdinig para po dito sa mga panuntunan o mga guidelines na inilalabas po ng Department of Transportation and Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.